Noong 2010 hanggang 2011, si Charles Reed ay nagtataka dahil yung bahay na nakatayo sa 3860 Carolina Street sa Gary, Indiana sa Amerika. Ito ay bahay na pinapaupahan ni Charles. Sa makalipas na mga buwan, yung mga huling umupa dito ay tumagal lang ng 2 hanggang 3 buwan. Bigla na lang nagpapaalam yung mga to na aalis na daw sila. Hindi niya na nalaman kung anong naging dahilan ng mga to. Hindi niya rin alam kung saan yung mga to lumipat at kung ano nangyari sa kanila ay hindi niya na nalaman. 2 horror movie na ang pinagmulan ng kwento na to. Pero ang kwento na to ay hindi kagaya ng The Conjuring o ng The Amityville dahil ang kwento na to ay mula mismo sa mga police reports, mga witness na mga pulis, mga medical professionals, mga nasa Department of Child Services na silang mismong nakasaksi ng mga kababalaghan at hindi mga maipaliwanag na pangyayari sa bahay na to. Kwentong magpapaalala sa atin kung naniniwala tayong may Diyos, dapat naniniwala rin tayong may demonyo. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. He turned around, he turned backwards, he walked up the wall backwards. Help him, please! Jesus, help him! Get him out the house! He went up He the took wall his real feet, bad. standing like this, facing the wall this way, and went up the wall and Up came the back wall around and and stood split back in front of over. us. What did you do when that happened? I left the She room. walked out, I saw her. That was it, huh? You were done. I saw you go. So there's the CPS worker right there admitting to the police that's filming this that she did witness this boy walking backwards up the wall. Who else was in the room when that The happened? psychologist. The psychologist was He there was too. there. He had just examined. Okay. What did the psychologist say? He left the room too. Okay. You haven't been here since the last time. I that the haven't been. pastor was here. I haven't been here since the day after he. Somebody get over here. Somebody get over here. Noong 2011, sila Toya Ammons, kasama yung nanay niyang si Rosa at yung 3 niyang anak, isang 7 at isang 9 years old na lalaki at isang 12 years old na babae na siyang panganay. Pangalanan na lang natin yung 7 years old na Connor, yung 9 years old na James at yung 12 years old na Ann. Noong November 2011 ay nagsisimula na sila magpasok ng mga gamit nila sa bagong apartment na lilipatan nila para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Ito ay ang bahay na matatagpuan sa 3860 Carolina Street, Gary, Indiana sa Amerika. Meron itong 3 kwarto, sala, kusina na siyang tamang-tamang tirhan ng bilang ng pamilya nila. Pagkatapos nila mag-ayos ng mga gamit, nung nakapili na ng kwarto yung mga bata, nung nag-aayos na ng gamit sila Toya at si Rosa sa kusina habang nagkikwentuhan, ay nakarinig sila ng mga tunog ng yapak sa basement. Ito ay mga tunog ng yapak sa hagdan. Paisa-isa lang ang tunog nito na mukhang papakyat dun sa kusina dahil yung pintuan ng basement ay matatagpuan sa kusina kung nasaan sila Toya at si Rosa. At huminto yung mga hakbang na yon sa huling baitang ng basement. So ibig sabihin nasa likod na to ng pintuang nasa harap nila Toya. Nagtinginan lang yung mag-ina. Naghintay sila ng ilang segundo dahil paniguradong kung sino man yung taong nasa likod ng pintuan ay magbubukas ito ng pinto. Pero mag-iisang minuto na yung lumilipas ay hindi pa rin ito binubuksan yung pinto. Ang ginawa nila Toya, siya na mismo yung nagbukas ng pinto para makita kung sino o ano man tong bagay na naglakad mula dun sa basement papaakyat ng hagdan hanggang dun sa likod ng pintuan. Dahan-dahan binuksan nila Toya yung pinto. Sa gulat nilang dalawa ay wala silang nakitang tao dito o kahit hayop na pwedeng magpaliwanag
sa mga tunog ng yapak na narinig nila. Binuksan nila ngayon yung ilaw sa basement at sinilip nila to, pero wala silang nakita dito kundi dumi at mga kalat. Binaliwala na lang nila to mag-ina at inisip nilang baka sa katandaan ng bahay, kaya gumagawa to ng kung ano-anong tunog. Pagkatapos nila mag-ayos ay nagpunta na yung mag-ina sa kanya-kanya nilang kwarto. Nagpanggap na lang sila sa isa't isa na hindi nila to iniisip, pero sa totoo lang ay sigurado silang dalawa na yapak ng malaking tao o malaking hayop yung mga hakbang na narinig nila sa hagdan ng basement. Tandaan natin na ito pa lang yung unang gabi nila dun sa bahay. Nung mga sumunod na araw ay naging normal naman lahat hanggang nung isang gabi, nung tulog na yung mga bata, si Rosa at Latoya ay nanonood ng TV sa sala, ay nagsimula nilang marinig yung pintuan ng basement na dahang-dahang bumubukas. Ang ginawa ni Latoya ay tumayo kaagad siya, pumunta sa kusina kung nasaan yung pintuan ng basement para tignan kung sino sa mga anak niya yung nagbukas ng pinto. Pero sa kilabot ni Latoya, ang tanging nakita niya dito ay malalaking yapak mula dun sa basement, papakyat dun sa kusina. Kaya't ang ginawa niya, sinundan niya ng tingin yung mga yapak na yon hanggang sa huminto ito sa gilid ng kusina. At sa sulok ng kusina na yon ay nakakita siya ng napakalaking tao o anino na nakatayo at nakatingin sa kanya. Hindi makagalaw si Latoya, hindi siya makapagsalita, at yung malaking anino na to ay biglang tumalon papunta sa mukha niya, at ang sumunod na nakita ni Latoya ay ginigising na siya ni Rosa, pati ng mga anak niya. Kinuwento niya kay Rosa kung ano nangyari sa kanya. Tumawag sila ng pulis. Inikot ng mga pulis yung bahay pati yung basement, pero wala sila nakitang ibang tao dito. Kahit yung mga yapak pa na sinasabi ni Latoya ang nakita niya sa basement at kusina. Makalipas ang ilang minutong pag-iikot, sinabihan na lang sila ng pulis na kapag may nakita silang ibang tao doon na umaaligid sa bahay, ay tumawag ka agad. Ang sinabi na lang ni Rosa kay Latoya, baka dala ito ng pagod sa paglilipat ng bahay, naninibago sila, kaya't kung ano-anong nakikita at naririnig nila. At hanggang nung December 2011, taglamig ito sa Indiana, makapalang snow sa labas, walang pasok yung mga bata. Normal naman ito dun sa lugar, sa ganitong buwan ay ganito talaga ang panahon. Pero ang hindi normal na nararanasan ni Latoya at ng pamilya niya ay nakakita sila ng daang-daang mga langaw na nakadapo sa harap at paligid ng bahay nila. Sa ganitong uri ng panahon na makapalang yelo sa labas, ay bihirang-bihira silang nakakakita ng langaw. Inisip nila baka may patay na hayop sa labas ng bahay nila kaya sinilip nila to. Pero wala silang makitang bagay na pwedeng pagmulan o maging dahilan ng pagdapo ng daang-daang langaw doon sa labas ng bahay. Kaya't ang ginagawa nila ay pinapatay nila yung mga to, pero sa mga sumunod na araw ay parami lang ng parami yung mga langaw dito. Isa pa sa pinagtataka nila, nakikita nila yung mga langaw na namamatay na sa lamig pero hindi pa rin nauubos yung mga to. Hanggang sa nagsawa na lang silang patayin yung mga to at pinabayaan na lang nila. At hanggang nung sumunod na taon, January 2012, ay unti-unti nang nabawasan yung pagdami ng langaw hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ang kaso nga lang, dito pa lang pala nagsisimula yung traumang aabuti nila sa paglipat sa bahay na yon. Ang pinaka naapektuhan dito ay yung bunsong anak ni Latoya, yung 7 years old na si Connor. Madalas itong makita ni Rosa at ni Latoya. Nakatayo lang ito sa kusina, nakatingin sa pintuan ng basement, hindi gumagalaw, hindi kumukurap, at kapag kinakausap nila to ay hindi ito sumasagot. Kung minsan ay nakita ito ni Rosa, nakatayo sa pareho nitong posisyon sa harap ng pintuan ng basement, at kulay puti lang yung nakikita ni Rosa sa kabuuan ng mata nito, na parang tumirik yung mata nito hanggang sa hindi na nakikita yung itim niya sa mata. Kung minsan naman sa kalagitnaan ng gabi, nagigising silang buong pamilya sa iba't ibang dahilan, kung minsan dahil sa mga hakbang na naririnig nila sa hagdan ng basement, tunog ng pagbukas ng pintuan, at kung minsan naman ay nakakarinig sila ng mga tunog galing sa parang isang galit na aso dun sa basement. Pero ang tunog nito ay parang tao na nagtutunog, aso. Pero ang isa na siguro sa pinaka nakakakilabot na naranasan ni Rosa, sa kalagitnaan ng tulog niya, siguro alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw, ay nagising siya at sa pagdilat ng mata niya ay nakakita siya ng napakalaking tao o napakalaking anino. Nakatayo ito sa gilid ng kama niya, nakayuko, at yung mukha nito ay nakatapat sa mukha niya, na para bang tinititigan siya nito at pinapanood habang natutulog siya. Nagsisigaw si Rosa pero nawala na yung anino na to sa harap niya. Tumakbo kaagad si Latoya sa kwarto niya at sinabi niya dito kung ano yung nangyari at nakita niya. Dito ay napaisip na sila na mukhang may kakaiba nga talagang namamahay sa bahay na tinitira nila. Patuloy pa rin nila nakikita si Connor na nakatayo dun sa kusina
Nakatingin pa rin ito sa pintuan ng basement. Kulay puti lang yung mata at nagsasalita ito sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Nasaksihan ito ng ilan sa mga kaibigan ng pamilya nila. At mula nun, yung mga kaibigan nila na to ay hindi na ulit bumalik at bumisita sa bahay nila. Ang banggit ng mga to ay masyado daw mabigat yung pakiramdam nila sa tuwing nasa loob sila nung bahay na yon. Pero ang naging dahilan nila Toya at ni Rosa na humingi ng tulong sa simbahan nung may mga kaibigan silang bumisita dun sa bahay. Sa pagkikwentuhan nila at pagkakamustahan ay inabot na sila sa kalagitnaan ng gabi nang bigla nilang narinig si Connor at si James na nagsisigawan. Kaya't pumunta kaagad sila sa kwarto ng mga bata at dito ay nakita nila yung 12 years old na si Ann, panganay na anak nila Toya. Nakalutang yung katawan nito sa kama niya. Nakapikit man yung mata nito pero yung bibig niya ay patuloy sa pagsasalita sa lingwaheng hindi nila maintindihan, kagaya ng ginagawa ni Connor kapag nakatingin siya sa pintuan ng basement. Ang ginawa nila Toya, ni Rosa, kasama yung mga bata pati yung mga kaibigan nila ay sabay-sabay silang nanalangin at sa makalipas na mga minuto ay nakita na lang nila si Ann na nakaupo na sa kama niya at nakatingin sa kanila. Hindi nito maalala at maintindihan kung ano nangyari at dito ay napagpasyahan na nilang lumapit sa simbahan. Yung unang simbahang nilapitan nila Latoya ay hindi sila natulungan dahil sinabihan sila ng mga to na lumapit sa mas malaking simbahan. Ang ginawa nila Toya ay lumapit na lang siya sa espiritista at sumama nga tong espiritista na to sa bahay nila. Pagdating nila dito ay yung espiritista na to ay tumangging pumasok sa loob ng bahay at sinabihan sila nito na umalis na lang at lumipat ng tirahan dahil yung bahay daw nila ay pinamumugaran ng mga demonyo. Pagkatapos nito ay umalis na yung espiritista at hindi na sila kinausap. Ang ginawa nila Toya ay naghanap siya ng iba't ibang paraan para labanan yung mga demonyo. At least ngayon alam na nila kung ano ba yung kasama nila sa bahay. Nagtirik sila Toya ng kandila dun sa basement. Naglagay siya ng mga asin sa paligid at nag-iwan din siya dito ng Biblia. Pag-akyat nila Toya nung hagdan sa pagtataka niya ay nakakita siya dito ng tubig na tumutulo. Kulay green ito na parang malagkit na mantika. Maging sa mga bintana ng bahay nila ay tumutulo din ito na para bang dumudugo yung bahay. Naging tahimik yung bahay nila matapos nito. Wala na silang naririnig na kung ano-anong tunog dun sa bahay. Nakakatulog na sila ng maayos at hindi na rin nila nakikita si Connor na nakatayo dun sa kusina. At hanggang isang araw nung March 2012, habang kumakain sila ng hapunan, ay biglang tumingin yung tatlong bata dun sa pintuan ng basement. Napansin ito nila Toya at ni Rosa kaya tinanong nila yung mga bata. Ang sabi ng mga to, may nakita daw silang malaking aninong lumabas ng pintuan pero bumalik din to kaagad. Nanalangin na lang si Rosa at sila Toya dahil ang akala nila ay tapos na yung paghihirap nila dun sa bahay. Alam nilang hindi ito pineke ng tatlong bata dahil halos sabay-sabay itong tumingin dun sa pintuan at panigurado talagang may nakita yung mga to. Binaliwala na lang nila to hanggang sa nakatulog na yung mga bata. Sinisikap nila Toya at ni Rosa na huwag pag-usapan yung sinabi ng espiritista dun sa bahay dahil makadadagdag lang ito sa takot nilang dalawa, pati ng mga bata. At nung parehong gabi na yon habang nakahiga na si Rosa, ay nakakita siya ng malaking tao o malaking aninong pabalik-balik at naglalakad sa kabuuan ng kusina. Sinubukan niyang tignan kung ano ba talaga yung bagay na to pero hindi siya makabuo ng eksplanasyon sa isip niya kung ano ba talaga yung bagay na tinititigan niya. Basta't isa lang itong napakakapal na kulay itim na usok o anino na naglalakad pabalik-balik sa kusina. At dito ay nagsimula na naman nilang marinig gabi-gabi yung iba't ibang tunog galing sa basement. Isang umaga habang naghahanda sila Toya ng pagkain, ay narinig niya ulit yung mga hakbang dun sa hagdan. Paisa-isa lang ito at dahan-dahan. Dito ay kinikilabutan sila Toya dahil hindi niya alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Hanggang sa huminto yung mga hakbang na yon kagaya ng dati sa likod ng pintuan. Alam nila Toyang may tao talaga o anumang bagay yung nasa likod ng pintuan na yon. At alam nung bagay na to na nandun siya. Hindi niya magawang magsalita, hindi niya magawang gumalaw, o ni humakbang man lang papalayo dun sa kusina. Dito ay parang kahit takot na takot siya ay gusto niya pa ring malaman kung ano ba talaga yung nasa likod ng pintuan na yon. At sa kilabot niyang dahang-dahang bumukas yung pintuan. Bumukas lang ito ng bahagya na parang sapat lang para makasilip kung sino man yung nasa likod ng pintuan na yon. Pagkatapos ay sumarado din agad na siyang lalong nagpakilabot kay Latoya habang nakatayo siya dito dahil parang sinilip lang siya kung sino man o ano man yung nasa likod ng pintuan. Hindi niya na to kinuwento sa mga bata maging sa nanay niyang si Rosa. Nagpatuloy lang yung mga ganitong pangyayari hanggang sa hindi na sila nakakatulog
Hindi na rin nakakapasok yung mga bata sa eskwelahan dahil kakaiba na rin yung mga inaasta ng mga to sa mga teacher maging sa mga kaklase nila. Yung 7 years old na si Connor ay nakita nila Toyang nasa loob ng cabinet nila. Nagsasalita ito na parang may kinakausap. Nung tinanong nila Toya kung sinong kausap nito, ang sabi niya, may kausap daw siyang bata ditong kaedaran niya at kinikwentuhan daw siya nito kung ano mangyayari sa kanya kapag namatay siya. Kaya't ang ginawa nila Toya ay pinagbihis niya yung 3 niyang anak pati si Rosa. Umalis sila nung bahay na yon at nakitulog muna sa mga kamag-anak nila ng ilang araw. Dito ay sinubukan nila Toyang lumapit sa simbahan at dito ay sinabihan siya ng pastor dito na pahiran ng langis yung mga anak niya, pati silang mag-ina, at magbasa sila palagi ng Biblia sa loob ng bahay. At ganito nga yung ginawa nila, pero imbis na humupa yung nangyayari dun sa bahay ay lumala lang ito nang lumala. Yung 7 taong gulang na si Connor ay nagsimula nang maging bayolente. Habang kumakain man sila, nanonood ng TV, bago matulog, ay bigla na lang ito magagalit at sinasabihan niya yung mama niyang sila Toya at yung lola niyang si Rosa ng mga salitang, It's time to die. It's time to die. sa mga boses na napakalalim. Wala silang magawa kapag nangyayari ito, kundi magdasal at magbasa sa Biblia. At bigla na lang itong babalik sa sarili niya nang hindi naaalala kung ano bang mga nangyari. At dahil minsan na nga lang nakakapasok yung mga bata, kung minsan ay palagi nga itong nagagalit at may sugat sa mga kamay, ay napasumbong na yung mga teacher nila, pati yung mga kapitbahay nila Latoya, sa tinatawag na DCS o Department of Child Services, at dito ay binisita yung bahay nila. Dito ay nakita nga nilang may ilang mga sugat yung mga bata, kaya dinala nila to sa ospital. Ang paniniwala ng mga doktor pati ng mga nasa Child Protective Services, yung pamilya na to ay kailangan ng tulong mapa-medical man o psychological. At nung kalagitnaan ng parehong taon ay kinuha muna ng Department of Child Services yung 3 bata at kinupkup muna nila at pinatira sa isang ospital para maidaan yung mga bata na to sa examination at dito ay mapagaling din. At sa ospital na nga na yun nangyari yung isa sa mga pinaka nakakakilabot at hindi maipaliwanag na bagay na nasaksihan mismo ng ilang mga doktor pati ng mga taong nagtatrabaho sa Child Protective Services o Department of Child Services. Tandaan natin, yung pangyayari na to ay nasa police report mismo. Habang nasa isang kwarto ng ospital yung 3 bata, si Connor, si James at si Ann, ay tinatanong-tanong sila dito ng mga nurse kung ano bang nararamdaman nila, may sakit ba sila, habang kine-check din sila ng ilang doktor. Sa parehong kwarto nandun din sila Toya at si Rosa at nakikinig lang habang ini-examine yung 3 bata. At makalipas pa lang ang ilang minuto, yung 9 na taong gulang na si James ay bigla na lang tumayo. Galit na galit yung mukha nito. Tumitig ito kay Latoya at kay Rosa at nagsalita ito sa napakalalim na boses. It's time to die. It's time to die. It's time to die. Ang ginawa ni Rosa ay nilapitan niya yung apo niya at sinabi niyang hindi ikaw ang apo ko. Pero ang ginawa ni James ay kinapitan niya yung 2 kamay ni Rosa habang patuloy pa rin siya sa sinasabi niya. Kasabay nito ang paglakad nito papaatras habang hila-hila niya yung lola niyang si Rosa. At sa patuloy na paglakad nito paatras ay nakarating siya sa sulok o gilid ng kwarto ng ospital. Pero imbis na huminto ito sa paglakad niya paatras ay iniapak nito yung 2 niyang paa sa dingding at nagsimulang lumakad paakyat. Patuloy lang ito sa paglakad papaakyat habang nakahawak yung 2 niyang kamay sa lola niya hanggang sa nagsimula na rin itong lumakad sa kisame ng kwarto. Hindi makapaniwala yung mga nurse, mga doktor, pati si Valerie Washington na nagtatrabaho sa Department of Child Services sa bagay na nakikita nila. Makalipas ang ilang segundo nakaapak si James sa kisame ng kwarto at nakahawak naman yung 2 nitong kamay sa kamay din ng lola niyang si Rosa, ay tumalon ito at bumagsak sa likuran ni Rosa. Nagsitakbuhan yung nurse, yung doktor, pati si Valerie Washington palabas ng kwarto na yon dahil hindi na nila kaya yung bagay na nakikita nila. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ulit sila pabalik ng kwarto at yung 9 years old na si James ay normal na ulit na umaasta na parang walang nangyari. Sinubukan nila to tanungin kung paano niya to nagawa pero hindi niya maalala kung ano nangyari. Hindi makapaniwala yung mga nakakita ng pangyayari. Marami mang hindi naniniwala sa kanila pero alam nila kung ano nakita nila. Ang sabi nila ay wala silang dahilan para magsinungaling. Ang tingin ng ilang nasa Department of Child Services ay pinababayaan at inaabuso nila Toya at ni Rosa yung 3 bata. Kaya nagkaganito yung pag-iisip at paniniwala ng 3. Kaya't kinupkup muna nila yung 3 na to sa ospital ng ilang buwan
habang sila Toya at si Rosa ay nagsimula na maglipat ng gamit at umalis sa bahay na yon. Ang ginawa ng mga nasa Department of Child Services dahil sa tingin nila ay may child abuse na nangyayari dahil may mga sugat nga sa katawan yung mga bata, ay nagsumbong sila sa mga pulis at bumisita silang lahat dun sa bahay. Dito ay pinicturean nila yung iba't ibang bahagi ng bahay at yung isa sa mga pulis dito ay si Captain Charles Austin na siyang ilang dekada nang nagseserbisyo sa Gary, Indiana Police Department na siya mismong hindi naniniwala sa mga paranormal. Ang pinakapinuntahan nila mga pulis ay yung basement ng bahay kasama dito yung nasa DCS. Sa buong oras na pagbisita nila dito ay may voice recorder si Captain Austin na nakadikit sa uniforme niya para ma-document nila yung pag-uusap nila, kung ano man yung mga bagay na makikita nila dun sa bahay. At habang nandun sila sa basement, nakita nga nilang meron ditong Biblia, meron dito mga kandila, mga asin, at iba't iba pang mga bagay na panlaban sa mga demonyo na mukhang hinanda nga nila Toya at ni Rosa para siguro labanan kung ano man yung bagay na gumugulo sa kanila dun sa bahay. Pero ang pinaka napansin ni Captain Charles Austin na kung bakit hindi simentado yung ilalim ng hagdan ng basement. Sa kabila ng kabuuan ng basement na yun ay simentado kahit saan ka tumingin. Pero binaliwala na lang nila to at umalis na sila nung bahay. Pero lingid sa kaalaman nilang lahat ay marami silang nakuhaan sa bahay na yon. May dalawang kakaibang picture na nakuha yung mga pulis. Dalawang picture ito sa hagdan ng basement. Yung isa sa mga picture na to ay pintuan ng basement. Dito ay nakakita sila sa kanang bahagi ng pintuan na parang kulay itim na makapal na usok. Hindi nila maitanggi na hugis mukha nga talaga yon na parang nakasilip sa kanila. Yung isang picture naman ay galing mismo sa cellphone ng isang pulis. Nakakita rin siya dito ng napakakapal na usok sa baba ng hagdan ng basement. Hugis katawan naman ito ng tao na mukhang nakatingin din at nakadungaw sa kanila. Binaliwala ito ni Captain Austin. Inisip niya baka nagkataon lang. Pero ang hindi maalis-alis sa isip niya ay kung bakit hindi simentado yung ilalim ng hagdan. Lupa lang ito na pwede mong hukayin at naisip niyang pagbalik niya dito ay huhukayin niya to at titignan niya kung anong nandito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik nga sila dito kasama si Rosa para kunin yung ilan pang mga gamit nila dito. At sa pagbalik nila dito, ang ginawa ni Captain Austin ay hinukay niya yung lupa sa ilalim ng hagdan ng basement. Habang ginagawa niya to, ang napansin ng mga pulis ay napakaraming tubig ang lumalabas sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa mga bintana nito. Gaya ng una, ang inisip nila ay parang dumudugo nga talaga yung bahay. Kaya't ang ginawa ni Captain Austin ay itinigil niya na to. Nag-akyata na yung ilang mga pulis. Si Captain Austin ay nag-ikot pa dun sa basement at sa pag-iikot niya dito sa kilabot niyang may sumigaw sa kanyang, Who's in there? napabalikwa si Captain Austin dahil napakalalim ng boses na yon at nagsimula na siyang tumakbo paakyat ng hagdan. Mula nun ay napasabi si Captain Austin dun sa interview sa kanyang, I am a believer now. Dahil siya mismo ay hindi makapaniwala sa na-experience niya sa basement ng bahay na yon. Marami ng mga karumal-dumal na krimen na hinawakan si Captain Austin. Marami ng mga kadiring crime scene na nasaksihan niya. Pero ang nasabi niya sa ilang mga interview ay hindi na daw siya babalik sa basement ng bahay na yon ng mag-isa. Mula nung umalis yung Ammons family sa bahay na yon ay hindi na ulit sila naka-experience ng mga kakaibang bagay. Makalipas ang 6 na buwan na nasa ospital yung 3 bata, ito ay 6 na buwang pangangalaga ng Department of Child Services ay naibalik na rin yung 3 bata sa pangangalaga nila Toya at ni Rosa. At ni minsan ay hindi na ulit sila bumisita sa bahay na yon. Mula nun ay kumalat yung kwento na to na haunted house yung bahay na tiniran ng Ammons family. Mula nun ay maraming mga paranormal expert na nagpupunta sa bahay na yon hanggang noong 2014 ay nabili ito ni Zak Bagans, isang paranormal investigator na kung saan yung ilan sa mga kasama niyang pumunta dito, mapa-cameraman man, assistant, editor, ay sila mismo nakarinig ng mga tunog dun sa basement, mga hakbang dun sa hagdan, pagbukas ng pintuan, matangkad na kulay itim na usok o katawan. Yung mga tao na to ay nag-alisan sa pagtatrabaho kay Zak Bagans at hindi na ulit bumalik sa bahay na yon. Ang sabi nila ay masyado daw mabigat sa pakiramdam pag pumasok ka dun sa bahay. Na dito ay pare-pareha sila ng mga sagot. Ang pakiramdam daw nila ay parang may tumutulak sa kanilang tumingin dun sa basement. Gumawa ng movie si Zak Bagans tungkol sa bahay na yon na tinira ng Ammons family na may pamagat na Demon House kung saan gumugol siya ng 3 buong taon para lang matapos yung palabas.
Pinademolish ni Zach Bagans yung bahay na yun noong 2016 dahil masyado daw itong delikado para bisitahin ng mga paranormal expert. Bago gibain yung bahay na yun ay marami pa rin namang nakapunta dito na kung saan kakilakilabot yung mga bagay na nasaksihan nila. Si Reverend Michael Maginot ang nag-iisang paring bumisita noon kay Latoya Ammons. Nagsagawa siya dito ng eksorsismo, mapa English man o Latin, na mahigit 2 dekada niya nang hindi ginagawa. Pero dahil sa mga kwento at ebidensya ni Latoya, ay napilitan siya tong gawin. Bagay na mukhang hindi nga nakatulong dun sa pamilya. Somebody get over here. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.